Nang bigla itong may narinig na malakas na tunog sa labas. Kaya napalingon si CLA sa labas. At nakita niya ang isang sasakyan na mabilis ang takbo palapit sa kanila. At may isang lalaki sa bubong nito. Laking gulat ni CLA. Na makilala ito, ang kanyang daddy. Napatingin sa side mirror si Jung Chulso. At hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Lee Sojun. Paano nito nalaman ang kanyang lokasyon? Napamura si Jung Chulso. Palpak ang plano niya. Tatawagan sana niya ito pagkatapos niyang isecure ang anak nito sa isang liblib na lugar. Binilisan ni Jung Chulso ang patakbo sa sasakyan. Habang sina Sojun ay nasa likuran pa din nito. Nakiusap si Sojun sa lalaki na habulin nila ang mga ito at bilasan din. Nag-okay naman ang lalaking nagmamaneho. Sa isip ni Jung Chulso, ay hindi siya mananalo kay Sojun kung lalabanan niya ito ng one-on-one. Kailangan niyang mailigaw ito. Isang kalsada, sa gitna ng mga bundok, ay mabilis na tumatakbo ang dalawang sasakyan. Patuloy na hinahabol ni na Sojun ang sasakyan ni Jung Chulso. Sa isip ni Sojun, ay ayos, halos maabutin na nila ito. Sa puntong ito, ay makakaya na niyang tumalon patungo sa sasakyan ni Jung Chulso. Pasiga na sinabi ni Jung Chulso, na huwag lalapit si Sojun. Hindi lang siya ang nasa loob ng kotse na iyon. Na hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa anak nito. Kung tumalon si Sojun sa kanyang kotse. Kung gusto nitong malaman. Sige lang. At subukan. Napamura si Sojun. Galit na galit ito. Galit na sinabi ni Sojun. Kung hahawakan ni Jung Chulso kahit isang hibla ng buhok ni CLA, ay papatayin niya ito. Sinabi naman ni Jung Chulso. Na hindi yun mangyayari. Kung walang anumang gagawin si Sojun. Natatawagan na lang niya ito mamaya. At may hinagi si Jung Chulso sa kalsada. Muling sinabi nito kay Sojun. Na maghintay ito. Hindi napansin ni na Sojun ang inihagis ni Jung Chulso sa daan. Nagdulot ito ng pagkabutas ng gulong. Na kinagulat ng lalaking nagmamaneho. Gumiwang ang sasakyan. At bumangga. Nang makita ito ni CLA. Ay nag-alalang tinawag ang kanyang daddy. Sinabihan ito ni Jung Chulso na manahimik. Na kahit isa itong bata, ay hindi niya palalampasin. Kapag may ginawa itong katangahan. Nag-aalalang nakatingin si CLA sa likod. Hindi pwede. Malayo na ang daddy niya. Sa isip ni CLA, ay kailangan niyang patigilan ang lalaki. Ngunit ano ang mangyayari? Kung hindi niya makontrol ng maayos ang kanyang mana. Baka masaktan niya yung isang ajoshi. Pero kung magpapatuloy ito, ang kanyang daddy ay, ano ang dapat niyang gawin? Anong gagawin niya? Nakikiusap si CLA. Na may magsabi sa kanya. Sumagi sa isip ni CLA ang naging pag-uusap nila ni Master. Sinabi ni Master sa kanya na hindi niya kailangan pang striktong sumunod sa kanyang mga turo. Nagtanong si CLA kung anong ibig nitong sabihin. Sinabi ni Master na nagtataglay siya ng napakaraming kapangyarihan. Para maging strikto siya, kapag ginagamit ito. Para sa mahika na itinuro nito sa kanya. Hindi. Ang kategorya ng mahika. Sinabi ni CLA na hindi pa rin niya gets. Sinabi naman ni Master, na ito ay simple. Bukod sa pag-atake sa isang tao. O paggamit ng mapanganib na salamangka. Magagawa niya ang lahat ng gusto niya. Dahil nagtataglay siya ng kapangyarihan na kayang gawin ang anumang nais niya. Kaya naman sinabi ni CLA, na hindi na niya kailangan gumamit ng mahika kay ajoshi. Kailangan niya lang gawin ang mahika na gusto niyang gawin. Kung ano ang gustong gawin ni CLA ngayon. Gusto ni CLA ay tulungan ang daddy niya. Malakas na isinigaw ni CLA ang salitang daddy. Narinig ito ni Sojun. Itinaas ni CLA ang kanyang kamay na may mahika. Sa isip nito ay hindi masyadong madaming mana. Dahil sinabi sa kanya ni Master na mapapansin ito ng mga masasamang tao. Nagulat si Jung Chulso nang makita ito. Nipatikip naman sa kanyang mata si Sojun. At pagtanggal niya, ay agad niyang napansin ang yelong daan pababa. Naisip agad ni Sojun kung ano ito. Kaya naman tumalon na siya dito. Hindi makapaniwalang nakatingin ang lalaking kasama niya. Sa isip ni Sojun, kung magpapadaos-dos siya pababa, ay maabutin niya ang gagong iyon. Napansin ito ni Jung Chulso. Sa isip nito ay ano ito. Sinubukan itong pabilisin ang takbo ng sasakyan. At nagulat ito, nang mag-slide ang kanyang sasakyan. Sa dulas ng kalsada,
Dulot ng yelong mahika ni Ciela. Kinabahan si Sojun. Nang makita ito, sinabi ni Jung Chulso na bakit ang kalsada ay nagyayelo. Napapikit si Ciela, at napasigaw, nang mahuhulog na ang sasakyan. Tinawag ni Sojun si Ciela. Inilahad ang kanyang kamay. At sinabi nito sa anak na tumalon. Nasasambutin niya ito. At tumalon si Ciela sa bintana ng sasakyan. Nahawakan naman agad ito ni Sojun. Mahigpit na niyakap ni Sojun ang anak. Ang sasakyan naman ay bumagsak sa baba. Sina Sojun naman ay nagpagulong-gulong sa kalsada. Nagdulot ng usok ang pagbagsak ng sasakyan. Nagmulat ng kanyang mata si Sojun. Daddy, tawag ni Ciela. Tinanong ni Ciela kung okay lang ba ito. Mabilis na bumangon si Sojun. Agad hinawakan ang anak sa balikat nito. Nagtanong si Sojun kung okay lang ba ito. Kung may masakit ba sa anak. At saang parte? At natakot ba ito? Hindi ba? Nakangiting sumagot si Ciela. At sinabing hindi. Ayos lang siya. Napatitig si Sojun sa anak. At mahigpit na niyakap ito. Nagulat si Ciela. Sinabi sa kanyang daddy na ayos lang talaga siya. Natutuwa ako. Natutuwa ako. Ligtas ka na. Ang madamdaming sabi ni Sojun sa anak. Kuminang ang luha sa mata ni Ciela. Mahigpit pa din itong yakap ni Sojun. At tuluyan ng malakas na umiyak si Ciela.